Isang magandang araw, mga kababayan. Nais kong ibahagi sa inyo ang Biblia mula sa Hebrews chapter 9, verse 22. Ang babasahin ko ay yung lamang bandang huli na ang sinasabi, "Without the shedding of blood, there is no remission of sins." Ang ibig sabihin ng remission ay forgiveness. Walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Ngayon po, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nire-require ni God ang dugo. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayong araw ay The Trail of Blood. Ibig sabihin po ay ito ay mga kwento sa Biblia tungkol sa dugo, na bakit laging may dugo at nire-require ni God ang dugo. Ang una ko pong papakita sa inyo, mga larawan. Ang unang-una ay tungkol kay Adan at kay Eva. Ito po ay chronological Bible stories. Mga kwento sa Biblia, sunod-sunod, simula kay Adan hanggang sa Panginoong Kristo. At yun lang at ating pag-aaralan ay yung mga major Bible stories, lalo na yung mga bumabanggit sa dugo. Kung makikita ninyo, si Adan at si Eva nakatira sa Garden of Eden at sila ay may magandang buhay, pinakamasarap na lugar, walang bagyo, hindi giniginaw kahit walang lamig, hindi naiinitan, walang bahay, perfect talaga. May pagkain, maraming prutas, subalit mayroon pa ring dumating na kasiraan. Sapagkat isang araw nakita naman natin na sila ay nakinig sa ahas sa halip na makinig sa utos ng Diyos. Sila ay sumaway at sila ay kumain ng pinagbabawal na bunga na hindi naman natin alam kung ano talagang bunga ito. Sabi ng iba ay mansanas, maaaring yung iba naniniwalang ubas. Dito ay ang kinakain nila ay saging, pero hindi naman ito siguro ang tree of knowledge. At sa aking palagay, ito ay lansones. Subalit walang sinasabi ang Biblia kung ano talagang klaseng o pangalan ng bunga na yan. At maaaring iba yan, hindi natin alam at hindi pa nila natin nakita. Dahil ang tawag dyan ay tree of knowledge of good and evil. At alam naman natin si Adan at si Eva ay walang damit. Subalit nung kumain sila ng bunga ay bigla silang namulat at nalaman nila sila ay walang damit. Sila ay natakot, nahiya, at bigla na lang silang nagkaroon ng malisya. At binigyan sila ng Diyos ng bagong damit dahil naggawa sila ng sarili nilang damit. Ibig sabihin, ang una nilang ginawa ay mananahi. Bagamat sila ay hardinero, sila ang nag-aalaga sa garden, yun ang una nilang trabaho. Tapos naging silang mananahi, mga sastre. Tumahi sila ng damit nila, gawa sa dahon na alam naman natin ito ay matutuyo agad, malalanta, temporary.
Subalit gumawa ang Diyos ng damit para kay Adan at kay Eva, at ang damit na yun ay galing sa balat ng hayop. Kung kukunin mo yung balat ng hayop, ano mangyayari sa hayop? Siyempre, mabububu ang kanyang dugo at siya ay mamamatay. Ibig sabihin yun ang first blood. Ang kauna-unahang pagbububo ng dugo sa buong mundo ay yung hayop. Maaring dalawang hayop yun na pinatay ni God at kinuha ang damit, tigisa sila. Ibig sabihin, nagsakripisyo yung hayop para magkaroon ng damit si Adan at si Eva. At sila ay pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden upang hindi na sila makakain doon sa bunga ng Tree of Life. Kasi kung kakain sila ng bunga noon, magkakaroon sila ng eternal life, eternal, tumatanda pero hindi namamatay. Alam naman natin na mahirap yun kung ikaw ay tatanda, hindi ka namamatay, nahihirapan ka, nasasaktan ka, mawawala na ang iyong tamang pag-iisip tapos hindi ka namamatay, mahirap yun. Kaya yung kamatayan, bigay din niya ng Diyos. Subalit itong dalawang hayop, sila ang unang nagbigay, nagsakripisyo para kay Adan, kay Eva. Ibig sabihin, ito ang unang kwento doon sa Trail of Blood. Pagkatapos ni Adan at ni Eva, mayroong blood dito na ginamit ni Abel. Nag-alay siya ng tupa sa Diyos. Maaring natutunan niya ito sa kanyang magulang na dapat ay mag-alay ng tupa bilang handog sa Diyos, mabubuo ang dugo. Ito namang si Cain, walang dugo. Pero maaring acceptable kay God yung gulay, pero kung hindi lanta, siguro lanta na yun. Kaya ayaw ni God. Pangalawa, masama ang ugali ni Cain, kaya ayaw ni God. O siya nakasimangot. O maaring dahil mas gusto ng Diyos yung may dugo. Pero sa halip na maghingi ng tupa o magbili ng tupa si Cain kay Abel, yung ginawa niya, yung dugo ni Abel ang kanyang pinatigis. Pinatay niya yung kapatid. Yung mismo first baby in the whole world was a murderer. Pinatay niya yung sarili niyang kapatid. Nabubuo ang dugo ni Abel. Na ito ay mali, na dapat ang dugo na lang ng hayop in place of man ang patayin. Pero ito ang ginawa ni Cain, ang dugo ng tao ang kanyang pinatigis. At noong panahon ni Noah, ang mga tao ayaw makinig sa pangangaral ni Noah at hindi sila maniniwalang hahatulan ng Diyos ang mundo, nang namatay silang lahat. Maliban kay Noah at sa kanyang pamilya, 8 tao ang sumakay sa Noah's Ark. At sila ay naligtas, 4 na couple, 4 couples. Subalit lahat ng tao at mga hayop na hindi na sumakay doon sa barko nang namatay. Bilang judgment yun ng Diyos sa mundo na naging masyado ng masama at sabi ng Bible, corrupt. At pagkalabas nila sa arko, ay muli na naman silang nagpadanak ng dugo ng tupa, na para bang sinasabi ni Noah na we were saved from the flood, but we will not be saved from your judgment. We need to shed the blood of the animal. Yung sacrifice na ito, in place
the animal has to die in place of us. Of course, kasama na rin dito ang pasasalamat nila sa Diyos dahil iniligtas sila ng Diyos. Pero itong dugo, itong pag-aalay nila ng tupa, ng hayop, ito ay symbolic na ito ay natutunan ni Noah, siyempre kay Adan. Doon, ibig sabihin, doon pa lang nagsimula ang pagbububo ng dugo. Hanggang sa dumami uli ang mga tao, alam naman natin ang bagong lahi natin ngayon, mga tao sa buong mundo ay galing dito sa apat na couples na ito. Nag-spread, scattered, naghiwa-hiwalay sa Europe, sa Amerika, sa Asia, dito sa Africa, naghiwa-hiwalay, dumami ang tao. Pero may pinili ang Diyos na isang tao na si Abraham. Isang araw, sinugo ng Diyos para ihandog niya yung sarili niyang anak. Ang totoo, ito ay hindi rin acceptable, pero ito ay trial lamang kay Abraham kung susunod siya. Pero napatunayan na si Abraham ay naniniwala, nagmamahal, sumusunod sa Diyos. Kaya naman noong iaalay na ni Abraham si Isaac, ay pinigilan siya ng angel at sinabing huwag patayin. At paglingon ni Abraham, nakakita siya ng tupa na itong tupa na lalaki, ang kanyang sungay ay nasabit sa tinik. At ito ang kanyang inihandog sa alip na si Isaac. Ibig sabihin, the sheep or the lamb or the ram died in place of Isaac or Isaac. Ito ay nagpapakita rin na ang Panginoon Kristo ay nagkaroon ng tinik sa ulo. He died in place of us. Kaya makikita natin, from then on, ay may mga sakripisyo ng hayop, may dugo na nabubugo. Itong mga tao na ito, Sodom at Gomorrah, wala silang sakripisyo, hindi sila naniniwala. Instead, ang binibigay nilang sakripisyo, mga baby nila. Binibigay nila yung mga anak nila sa kanilang Diyos-Diyosan. At alam naman natin yung Sodom at Gomorrah, pag sinabing Sodomites, yan ay hinatulan ni God yung mga liko, yung mga karamihan nga dyan ay bakla na ayaw ni God ang kanilang mga lahat ng karumalduman na gawa ng pita ng laman nila, hinatulan ng Diyos sa kanilang mga sexual sins. At ang nandiyan lang na tao ay apat na iniligtas ng dalawang angel. Si Lot, ang kanyang asawa, at ang dalawang anak na babae. Yung dalawang angel, tigisa sila sa kamay. So, apat ang nailigtas nila na pamangkin ni Abraham. Ibig sabihin doon sa lugar na yun, walang believer, walang matuwid, walang matino. At alam ng Diyos, karapat dapat lang silang sunugin at parusahan. Kaya they have to die because God has to judge them. Ngayon, alam naman natin ang istorya na sila ay, itong Israel, they moved to Egypt. At doon sa Egypt, doon sila dumami. At when the time for them to leave Egypt, ay nagbigay si God ng maraming parusa, 10 plagues sa Egypt, to judge the gods of Egypt, and to show the power of God.
And then ang last plague ay the angel of death. The coming of the angel of death. Na pagdating ng angel of death, lahat ng mga ng mga bahay na mayroong dugo ang pintuan, hindi pumasok yung angel of death. Pero lahat ng mga bahay na walang dugo ang pintuan, namatay ang panganay na tao at hayop. Ibig sabihin, through the blood, the angel passed over their houses. Yun, siyempre, ang naniniwala lang dito ay yung mga Israelites. Kung may maniwalang Egyptian, maaaring they were converted, ay ganun. Hindi natin sure kung mayroon. Ngayon, ang nakaligtas sa kanila ay itong dugo sa mga amba ng kanilang pintuan. At dugo ito ng mga tupa. So they have to kill the sheep and to use the blood, and then they will have to eat the sheep. Pero during the time of Moses, they have to burn the sheep, burnt offering. Kaya ang tawag dito sa celebration na to, from then on, every year, they celebrate the Passover lamb. Ibig sabihin, that's the time when the angel passed over their houses and they did not die, and that's the day when they had the Exodus. Yung mga tao, yung mga Egyptian, namatay ang kanilang mga panganay, anak ng hari, anak ng tao, hayop, namatay at umiiyak. Lahat ng bahay sa Egypt ay may umiiyak. They were in mourning, great mourning. At dahil sa tindi ng kanilang dalamhati, sinabi nila sa mga Egyptian, you go, you take whatever you want, and go and live. Kaya biglang yumaman ang Israel noon. At sila, they had to go and bringing all what they can bring, mga gold, mga silver, mga utensils, mga bakak, mga hayop, mga pagkain, manok, kahit anong makuha nila sa Egyptian, they looted. Kinuha nila ang mga kayamanan ng Egypt at sila ay umalis. Kaya naman tong hari ng Egypt nang hinayang nung sila ay nandun na sa may Red Sea. Hinabol nila, pero sila ay pinatay ng Diyos, pinarusahan. At noong nasa wilderness na itong mga Israelita, ano nangyari? Maraming, alam naman natin na doon sa istorya, maraming reklamo ang mga tao. Nung kinuha ni Moses ang Ten Commandments sa bundok, Mount Sinai, pagbaba niya, itong mga tao nagpapalabas na ng dugo, nag-o-offer na ng tupa, nagsasayawan, nagpa-party, sumasamba sa rebultong baka, na ang isip nila ito ang Diyos na nagligtas sila sa kanila sa Egypt. Kaya naman, sa galit ni Moses, yung pinakamahalagang document sa buong mundo, yung sinulat ni God, binasag ni Moses sa tindi ng kanyang galit. They have broken the laws of God. Literally, so Moses broke the law, the Ten Commandments itself, kasi they broke it sa kanilang mga puso at gawain. And God had to tell Moses, command Moses to make a new plates, set of plates. But God Himself is the one to write again. Kaya naman, hindi tama yung nagpatigis ka nga ng sarili mong dugo or nagpatigis ka ng dugo
ng tupa pero hindi sa Diyos mo binigay. Sa rebulto mo binigay, hindi pa rin yung tama. Kaya naman, inuutos ng Diyos kay Moses gumawa ng tabernacle at they have to do yung kanilang pag-aalay ng tupa, and the people have to confess their sins doon sa tupa, and then ibibigay nila yung tupa sa pari at susunugin ang tupa. Kung ang kasalanan nila sa pari nila ililipat, ibubulong, anong gagawin sa pari? Tandaan natin, ang kanilang kasalanan ay hindi nila sa pari sinasabi, kundi sa tupa. Ang tupa ang nakaka-receive ng kasalanan, sa tupa inililipat, ibinubulong, at ibinibigay nila sa pari. Ang pari ang pumapatay sa tupa, sinusunog ang tupa. Kaya po, ang tamang paraan, sa tupa, ibubulong ang kasalanan, hindi sa tao. Kaya naman, noong ang Panginoong Jesucristo na namatay sa krus, nabubuo ang kanyang dugo, siya ang final offering, final sacrifice. Kaya nga si Jesus doon pinanganak sa sabsaban dahil siya tupa. Siya ang Lamb of God who takes away the sins of the world. Siya ang kordero ng Diyos. Ang tupa, ang totoong tupa, ang final na tupa ay ang Panginoon Jesucristo, ang malinis na dugo. Lahat ng mga tupa, kambing o baka na iniaalay nila sa Old Testament, temporary lang yun. Pag nagkasala ka, i-confess mo ang kasalanan mo sa tupa, tapos ibibigay mo sa pari, susunugin. At pag nagkasala ka uli, do it again. Pero, ang Panginoon Jesucristo, once and for all namatay, binigay niya ang kanyang body and blood. Siya lamang ang perfect sacrifice. Siya ang sufficient payment para sa ating kasalanan. Kaya nga, kung may kasalanan ka ngayon, sa Kanya ka dapat mangumpisal. Makikinig ba siya? Yes, kasi siya ay namatay, inilibing at nabuhay na muli. Ito ang gospel, mga kababayan. This is the pure gospel. Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15, Jesus Christ died according to the scriptures. Ano yung scriptures? Old Testament. He was buried according to the scriptures. Ano yung scriptures? Old Testament. And He was raised again from the dead according to the scriptures. Ibig sabihin, ang basis ng Panginoong Jesucristo ay ang Old Testament. Kung walang Old Testament, there is no foundation, there is no ground on which He will stand. Yung kanyang lahat ng ginawa at sakripisyo, nakatungtong yun, nakapatong yun sa Old Testament. Kaya ang scripture ng New Testament ay ang Old Testament. Kaya ito ang trail of blood na nagmumula pa kay Adan hanggang sa Panginoong Jesucristo. Palaging may dugo. God is a God of blood. He requires blood. Why? Because it is the real justice. Dito sa cross, makikita mo ang justice of God. He judged sin. At nakikita mo ang love of God. The justice and the love of God. Kaya tandaan po natin, there are only two ways na mabayaran natin ang kasalanan natin sa Diyos. Ilan ang kasalanan mo? Kung ang kasalanan mo ay isang araw, isa sa isip, isa sa salita, isa sa gawa. Sa isang linggo, 21. Sa isang buwan, ilan na? 84? Ilang taon ka na? Sa isang taon, ilan ang kasalanan mo? Minimum of 3 sins a day ka lang. Ang dami mo ng kasalanan. Ibig sabihin, dapat ka na magbayad. At
At kung babayaran mo ang original way para bayaran ang ating kasalanan, pumunta ka sa impyerno. Bayad ka na. Hindi nababayaran ang kasalanan mo ng religion mo. Kahit paanong religion ng pasukin mo, walang religion na nagbayad sa iyong kasalanan. Hindi nababayaran ang kasalanan mo ng iyong kabaitan. Sabihin mo, ako ay mabait, ako ay gwapo, bayad na ako. O kaya ako ay nag-aral, ako ay maraming natapos, mababayaran ko ang aking kasalanan. O kaya ako ay matulungin, bayad na. Hindi, ang pambayad sa kasalanan mo ay dugo. Hindi pwede yung dugo mo dahil marumi ang iyong dugo. Hindi pwedeng dugo ng iba ang magbayad sa iyo. Nobody can pay for your sins. Only Jesus Christ can, and only He has the perfect blood. Siya lamang ang may malinis na dugo na pwedeng ipambayad sa ating kasalanan. Kaya nga siya ang Lamb of God. Siya ang sheep. Siya ang mayroong malinis na dugo. Hindi pwede mong palabasin ang dugo mo sa iyong katawan. Sabihin mo, nababawasan ang iyong kasalanan. Hindi, nadaragdagan pa. Kasi you make your own way. Which is not commanded by God. Yung way ni God, yun dapat ang ating tanggapin, sundin, paniwalaan. Kaya, how can you pay for your sins? You go to hell, bayad ka na. If you go to hell, then you have paid for your sins. But because God loved us, He gave us an option. He gave us His Son, and then Jesus paid for our sins. Tapos, kailangan mo, you have to believe, to trust, to obey Christ. To trust that His blood has paid for your sins. Of course, your obedience is a result of your faith. You do not obey to be saved. You obey because you are saved. You do not do good works to be saved. You do good works because you are saved. So being saved is by faith in Christ alone. By faith by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, lest any man should boast. Walang pwedeng magmalaki, magmayabang. Kaya naman, this is the trail of blood, mga kababayan, na dapat nating maunawaan, tanggapin. Ito talaga ang pure gospel. Ito talaga ang dapat nating maunawaan, and we confess our sins to Jesus Christ only. Bakit? Siya lang ang nagbayad sa ating kasalanan at siya lang ang namatay at nabuhay muli. Do not confess your sins to anybody. And confess your own sins, not your neighbors. Kasi may kanya-kanya tayong kasalanan. Kaya tandaan po natin, Jesus Christ is sufficient. And He is the only way, the truth, and the life. Believe in Him, trust in Him. His blood is enough. His works is enough. Only Jesus. This is the trail of blood. God bless you. May these truths stay in our hearts and minds, and may we really trust in Christ alone. Share these truths to others. Amen.